rescue a sinner like me. To rescue a sinner like me, Lord. To rescue a sinner like me. He abandoned his throne and his kingdom above to rescue a sinner like me. To rescue a sinner as yet he gave me a reason to sing. It's so hard to believe that it happened to me. Hallelujah to Jesus, my King, my King. To rescue a sinner like me, Lord. To rescue a sinner like me. He abandoned his throne and his kingdom above to rescue a sinner like me. He abandoned his throne and his kingdom above to rescue a sinner like me. A sinner like me. A sinner like me. Excited. Yeah. Sorry po. Ang ganda na ng momentum na putol, no? Amen. Praise the Lord for that song. Just in case you do not know, that song is written and composed by Rich Abante, the daughter of Pastor Benny Abante. Yan po ay very, very powerful and very classic song na napakaganda po ng kanyang mensahe kung atin lang pong intindihin. Ano? Yan po ay in aligned with the principle of in Romans chapter 5 verse number 8. Sabi ron, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. No? So yun mga kapatid. I do believe na hindi po importante kung sino nakatayo dito sa harap. Lahat po tayo mga kapatid ay mga makasalanan na niligtas sa pamagitan ng grasya at biyaya ng Panginoon. Ano? So yan po ang napakagandang mensahe at napakagandang i-remind natin palagi na we are nobody. We are nobody, but Jesus Christ left His throne of glory just to die on the cross to rescue a sinner like us. No? So if you would stand one more time and let's go back to our text this morning. We will read Acts chapter number 6 verse 1 to 7. Tama ba ang binigay ko sa inyo? Acts 5 yata ang binigay ko sa team natin. Tama? Okay, tama. Ano? So Acts chapter 6 verse 1 to 7. Basahin po natin ng salitan. We will read this responsibly. And I would like to greet also those who are watching online, and I hope and pray na ang taga Tabor ay nanunood sapagkat nakasama natin sila nung prayer meeting. No? And let's pray na patuloy nating ma-encourage and even somehow influence Brother Stan to lead mga kaibigan niya doon, mga kapatid, para po magpatuloy po sila sa pananampalataya at lumago ang kanila pong gawain doon, mga kapatid. Ano? So sabi po rito, basahin ko po sa verse number 1. And
Kayo po sa verse number 2 in unison. And then, sabay-sabay po nating basahin ang verse number 7. Sabi po rito ng Acts chapter 6, verse number 1, in those days, when the number of the disciples was multiplied, there arose a murmuring of the Grecians against the Hebrews, because their widows were neglected in daily ministration. Then the 12 called the multitude of the disciples to them, and said, It is not reason that we should leave the word of God and serve David. Wherefore, brethren, look ye out among you 7 men of honest report, full of the Holy Ghost and wisdom, whom we may appoint over this business. But we will give ourselves continually to prayer in the ministry of the word. And verse number 5. And the saying pleased the multitude, the whole multitude, and they choose Stephen, a man full of faithful and of Holy Ghost, and Philip, and Prochorus, and Nicanor, and Timon, and Parmenas, and Nicholas the proselyte of Antioch. Whom they set before the apostles, and when they had prayed, they laid their hands on them. Altogether in verse number 7. And the word of God increased, and the number of disciples multiplied in Jerusalem greatly, and a great company of the priests were obedient to the faith. Amen. May the Lord bless the reading and the preaching of His Word. Tayo po'y manalangin. Our Heavenly Father, once again, we are here in the most important part of our gathering. After we have sung and we have gave our offerings to you as part of our worship, we are here to hear, Lord, your word from the book of Acts. I pray that you will once again open our hearts and our mind and our understanding. And I pray the Holy Spirit na ikaw po maging tagapagsalita po namin. Gamitin mo lamang ang aking tinig na maging daluyan ng iyong mga aral na ibibigay mo at ituturo mo sa mga anak mo sa araw na ito. Maging ang mga nanonood po, Panginoon, sa online, I pray that you will bless them and they may feel the same spirit that we have felt, Lord, today. We thank you, Lord, for reminding us that, Lord, we are all sinner saved by grace. And we thank you, Lord, that, Lord, we have the opportunity to glean the message from the book of Acts, Lord. And, Lord, we will be aware and we will be instructed and we will be encouraged that, Lord, we are not unique. The people in the church in the old times, especially the first or early Christians, Lord, suffered with the same problem that we may suffer, Panginoon, or may be face sa amin pong panahon as we grow and as we sa pagdami po ng aming bilang. Kaya sa araw na ito, kausapin mo kami, Panginoon, as a church and speak to us individually. And Lord, your people have come and I pray that you will minister to their needs and I pray that you will encourage them and bring them home, Lord, o bring them back home, Panginoon, dala-dala po ang kasagutan ng kanila pong mga panalangin, Panginoon, at ang kanilang inasahan sa araw na ito. Anoint me with your power once again. Give me your wisdom. And Lord, make me a blessing. That's all I want, Panginoon. And this we ask and pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. And you may now please be seated. Maaari na po kayong maupo. At kagaya ng ating again, let me say one more time that we are still in the book of Acts. And in the book of Acts, tayo po ay nandito na sa Acts chapter 6. And now, tamang-tama that I am also discussing at prayerfully, mga kapatid, observing and sometimes giving counsel and even talking to individuals na maaari pong maging katuwang sa gawain. And in fact, maliit pa lang ang ating church, mga kapatid, but we see the need for some ministerial leaders, mga kapatid, na kailangan po nating i-develop at kailangan po nating turuan. So dito po, makikita po natin na as the church grows, the needs, mga kapatid, ay nagbabago. As you notice, kung kayo ay nandito nung tayo pa ay nasa bahay, hanggat sa nasa park, if you compare the messages and the way we study the Word of God, I think you notice that it evolved according to the need. And now we can see it also in the book of Acts. Na the first, if I'm not wrong, mga kapatid, the first chapters in the book of Acts was all about, mga kapatid, patutuo
sa muling pagkabuhay ng Panginoon at yung mga tumatanggap sa mensahe ng kaligtasan at about baptism. Now that they are in the church, no? Nagkaroon ng tinatawag natin na paradigm shift o nagkaroon ng strategy or planning, no? Or feasibility study ang mga apostol how to address the problem that is springing up in the church. Again, let me say na ang church ay hindi po perfect. We came from different backgrounds. We came from different kinds of family orientation. We came from different regions in the Philippines and now we live, mga kapatid, in different districts of Paris. I am following tawag doon yung stand-up comedian, of course, kasi gusto kong matuto sa lingwahe ng French. At meron akong isa sa mga kinakaaliwan na stand-up comedian, hindi ko lang maibanggit ang kanyang, si Olivier ang kanyang first name, no? Meron siyang mga joke at sometimes ang joke niya nakabase sa kung anong district meron sa Paris. No, nandun din pagka anong district, ganun din ang katangian, ganun ang kultura. Ang liit lang ng Paris, mga kapatid. And now, here we are as a church. Iba-iba pong pinanggalingan po natin. And now, nakikita po natin as we go to Acts chapter 6 verse number 1 na dumami sila. In fact, mga kapatid, there are about between 6,000 to 10,000 people in one congregation, no? In one city, ano? And of course, comes with growth our problem. Most of us have view of how something should be or should be done based upon how we are trained. As Bible Baptist believer and as a Bible Baptist seminary graduate, I have my own training how to handle church. And some of you, mga kapatid, came from different orientation. And somehow, you can remember how the church has been managed by your leaders yung nandun pa kayo. But we cannot compare churches, mga kapatid, sapagkat hindi pwede na ang umobra doon ay uobra din sa atin. Tama? No? So, where we are trained to the environment from which we are, sometimes this is positive. Sometimes positive yun. For example, if you are introduced to some kind of mega churches, sometimes ang kanila pong paraan ng management is corporate. They have multiple elders. I mean, hindi lang isa ang kanilang pastor. They have a lot of preachers preaching in different services. They have English services, they have Tagalog services, and they have Filipino services. Ano? And there's nothing wrong with that, mga kapatid, if that works in their area. Pero kasi mga kapatid, it depends on the need. That's why ginagawa po nila yon. I'm praying one day na pagka tayo ay fluent na, kaya nga sabi ko, Brother Rodel, we have to work it out. I know ating dila ay matigas, but we have to learn to sing French hymnals also. Kasi nakaka-encourage yan sa nakikinig dyan. No? Mga Pilipino kumakanta ng Pranse. Kasi si Eunice, nagsisimula kanina yung goodness is running out. Pinapakinggan niya kanina sa French. Di ba? Yung goodness of God. Meron palang French na version. No? So, if we see the need, we have to develop how to address the need. In this case, mga kapatid, sometimes our own orientation, of course, si Angelo, ay gawin natin example, ay nandun siya nanggaling sa IT, sa mundo ng mga IT. Ano ba sa Bisaya yung IT? Iyagtikal. Hindi lang. Ibig sabihin ng mga mayabang. Hindi lang. Kaya nagkakaintindihan yan sila yung mga IT literate. Kami pag kinausap niyo tungkol sa mga coding na yan, aalis na lang kami. Kaya nakakatulong yun mga kapatid sa kanya din kasi ganun yun mga kapatid ang kanyang mundo eh. No? So sometimes, we have to blend it all together. Many get irritated with people who do not do things the way they think should be done, including me. Diba? May mga bagay na sometimes parang masama sa aking paningin or parang hindi pasok sa aking panlasa. Pero hindi ibig sabihin na hindi, ang importante kasi dito, we do the things done. We get things done. No? It doesn't matter how we do it. Hindi lang tayo mga kapatid, ang importante doon, hindi po tayo nagkakasala sa Panginoon. Often, our need is to have that some have called
the paradigm shift. Kinakailangan nating matuto, mag-adapt, mga kaibigan, sa sitwasyon. One of my mentor in the ministry, he is now in heaven. Hindi ko nababanggitin ang kanyang pangalan. Ang kanyang sinasabi, sabi niya, if you encounter a problem, find the solution. Kasi every problem must have a solution. If there's no solution, hindi problema yan. That is a situation. And if you are in a situation, adapt. And the problem will stop to be a problem. Tama? Ganon din sa church. If we see something na parang problema, unang-una mong hanapin, saan kaya nanggagaling ito? Di ba? And then, pag na-pinpoint mo na kung saan nanggaling, mayroon ka ng solusyon. Ang problema na yan, hindi na problema. Sitwasyon na siya. Tama? Kaya imbis na mag-react tayo, balikan muna natin kung saan nanggaling. Naintindihan po natin? Maraming Kristiyano reactionary. Nagre-react ka lang sa kanyang ginawa, hindi mo alam kung anong pinagdaanan niya. And many people that seems to be strict and perfectionist, mga kaibigan, sometimes cover lang nila yon. Madalas, nagmumukha silang stricto at maldito, pero kaya pala sila ganon kasi mahiya sila. Pag sila yung nagtiwala at sila yung nabigo, nasasaktan sila. And instead of reacting to what they're doing, mga kapatid, you have to learn how to understand people, mga kaibigan, mga kapatid. And it is called how to handle the different personalities in our group, mga kaibigan, o sa ating church. Ano? At ang dulo po nito, lahat ng ating ginagawa dapat will redound to the glory of the Lord. So note, unang-una, be careful in comparing your church where you came from to the situation that we are in. Kasi una, yung oras pa lang, ang hirap na nating i-reconcile. Madali lang sabihin, kung talagang seryoso ka naglilingkod sa Panginoon, i-resign mo ang trabaho mo. O pag ni-resign mo, may kakainin ba yan? Di ba? Naintindihan natin? Madali lang sabihin, pero iba kasing sitwasyon dito. Ano? In this passage, we will see the tactical shift or paradigm shift in the church at Jerusalem. Makikita po natin dito that the church grow. Dito, makikita po natin usually that the church growth is usually a sign of a healthy church. Pag lumalago at healthy ang isang church, pag natututo sa ibig sabihin ng healthy church, napapag-aralan ng tama ang salita ng Panginoon na nagkakaroon ng application, mga kapatid. Tamang application, ang salita ng Panginoon, ang kanyang resulta po nito, walang ibang pupuntahan yan, dadami yan. Oh. Minsan kasi mayroong time na talagang nauso yung paradigm circle. Yung paradigm circle, yun yung tinatawag na D12, Discipleship 12. Pero kasi kinuha yun sa sa networking. Di ba dapat may kaliwat kanan ka? Ang ending, kahit dumami, buwal. Kasi they're only after numbers. Di ba? Madalas na naglumaki ng bigla dahil sa paradigm circle o yung D12 na yon, of course, may mga nagstay, pero hindi lumago. Walang foundation. Kasi hindi naman talaga natuto. At minsan nga, na-offend pa. At hindi na bumalik. Di ba? Dahil hindi naman talaga siya naging solid. Mahalaga, mga kaibigan, na kahit anumang strategy ang ating ginagawa, grounded pa rin tayo sa walang iba kung hindi sa salita ng Panginoon. Some people look negatively on the church that is growing large. No? While there are unhealthy large churches, kasi madalas, ang goal lang natin, large churches, madali lang Sabihin ko lang kay Ate Lea, kutahan mo yung asosasyon mo, dalhin mo sila lahat. Ate Rose, yung dalawa mong asosasyon, dalhin mo. Pagbilang lang, madali lang Di ba? Pero hindi tayo, we are not after numbers. We are after, mga kapatid, genuine believers. Di ba? Yung totoong mananampalataya. No? It is that mga kapatid, hindi ibig sabihin na mabagal lumago o pwede sa biyaya ng Panginoon, yung ating church, mga kapatid, yung ating mission church ay it is all by the grace of God. No?
Naalala natin nung last years. Ayaw natin mag-imbita. Kasi hindi tayo magkakasya. Ito na ngayon, maluwag-luwag na. Lalo na pagka nakahanap tayo ng salbrad. Diba? Mayroon na tayong ang tawag doon. Kariton. Basura. Hindi po basura lagay doon, kundi bangko. Kasi hindi tayo kulang na yung ating upuan. No? Pupunuin natin yan, paikot dyan. No? Sino kaya mauna? Una, alam niyo yung code, siya magtutulak ng Naalala ko to yung pamangkin ko sa Makati. Sa C5 nakatira. Gustong-gusto niya, pag lumaki siya, pangarap niya, nasa Italy na siya ngayon. Yung pangarap niya ay maging basurero. Kasi binibigyan din ng 5 piso kada supot. Ay, ang baba naman nun. Ang sexy pa ng slang pa yung salita ng mga basurero sa C5. Basura. Basura! Ayan, si Alger, taga C5 yan. Tama, no? Ganon, sumisigaw doon, yung bakal bote. Sapat na napunta sa basura na yan. So, yung unang-una, when problem came, they develop a strategy to address the problem. Nung una, dinadapaan ng mga apostol ang bawat ministry. No? Papansin ninyo, sila nagpapakain, sila naglilingkod, sila nagdadalaw, sila lahat. Pero dito, makikita natin that there's a problem that came or arises in verse number 1. Let's take a look in verse number 1. Listen to this. And in those days, when the numbers of the disciples was multiplied. So if you want growth, be ready for conflict. Tama? Pagka gusto mong dumami, matuto kang makisama sa katabi mo. Kasi darating yung panahon, magkakasalubong talaga kayo ng ideya. Di ba? Nangyari nga yan sa First New Testament Church Di ba? Sabi po rito, tingnan po ninyo. And the numbers of the disciples were multiplied. Nagkaroon ng, ano ba yung murmur sa Tagalog? Usap-usapan. Sit-sitan. Chismisan. Chismisan. Sa Bisaya kasi mas madali Bagut-but. Bagut-but ibig sabihin nun, direct yun, ibig sabihin nun, yung mga negative na sinasabi. Hindi rin yung chismis Sa Ilonggo, kumot. Iba pa yung marites. Yung marites minsan hindi totoo. Ang bagut-but, minsan totoo, pero hindi siya masaya sa nangyayari, kaya nagbagut-but. Naintindihan natin? So, sabi rito, nung sila ay dumami, nagkaroon po ng murmurings. English na lang natin para generic. Kasi hirap i-Tagalog. It's easier to understand, Sabi rito, sapagkat nagkakaroon ng pagpapabaya o napapabayaan itong mga immigrant. Ang sitwasyon sa Jerusalem, ganito, listen. Ang pag sinabi mong Hebrew, these were the Jewish people na naging Christian, pero hindi sila umalis sa Jerusalem. They were called Hebrew sapagkat ang kanilang salita ay Tagalog. Taga-Tondo. Sa yung Tondo, akin ang Cavite. Pero kahit Cavite yung Tagalog, at least Tagalog. Hindi, walang punto ba? Ngayon, may galing France. Sila yung mga Grecians. They were Jewish people, pero their primary language or the first language is the Greek language, which is yun yung parang English during the time. So, nung dumating sila sa Jerusalem, naghalo sila sa isang simbahan, mayroon ngayong cultural differences between the homeborn and the immigrant. Diba? So ngayon, dahil homeborn, ang mga apostol, puro homeborn. Ang kanilang lingwahe, ang kanilang kultura, mas malamang, hindi man nila siguro sinasadya, mas pabor sa mga nauunawaan nila. Pero, itong mga Christians, nararamdaman nila na parang naiiwan na yata tayo sa ayuda. Di ba? Parang hindi yata tayo napapag-usapan. So, nag-away-away ang mga kababaihan. Listen to this, mga kababaihan, the widows. Doon palagi nagsisimula. Mga lalaki, okay lang yan Hindi pinoproblema yan, pero pag babae, talaga malaking big deal, Ba't ka tumatawa, Brad? Parang big deal palagi ba? No? Hindi, masaya ito. Tuloy na lang tayo. There were grievances. That is first point. Growth and size do not eliminate
administrative or personal problem. So if Bible Baptist Church, Paris, ang registration natin, Logos pa rin eh. Oh. Listen to this. Do you want to grow? Then brace up for challenges. Di ba? Magkakaroon talaga yan hindi, salubungan ng idea. Growth and size do not eliminate problems. There was grievances or there was, parang mayroon silang hinaing. Meron silang hinanakit. Kasi nawawalan sila mga kapatid na hindi natututukan ang kanilang pangangailangan. In the church at Jerusalem, there were Hellenistic, as what I've said, and Hebrew-speaking Jew. The Hebrew were Aramaic-speaking, and Hellenistic was the Greek-speaking people. The Hebrews tended to be more narrow and rigid. Parang silang masyadong mahigpit. No? So, pangalawa, there was a need. May pangangailangan. And by the way, mga kapatid, from my heart, I'm prayerfully, I'm taking my time and praying that one day, magkakaroon po tayo ng mga elders in our church. No? Now, officially, we will pray na talagang bibigyan sila ng authority to lead. No? In fact, the Bible tells us, listen to this, younger, and we have to learn it. It is biblical culture. Sabi diyan, rebuke not an elder. Rebuke not an elder. Pagka dumating sa punto na yung mga Kristiyano sasalubong, palampasin mo na lang. Kausap, iba yung rebuke, iba yung kinausap. Are you following? Sapagkat, mga kapatid, darating ang panahon, biblical principle yun eh. No? Kaming mga batang pastor, may mga mahalaga mga kapatid ang role ng elder sa church. Ituturo ko yan sa ibang pagkakataon. And this time, there was a need. The tension among the people now had come to the church. The Grecians believed they believed, or rightly or wrongly, that they were being somehow discriminated. The tension had developed between the two groups. Satan is always, listen to this, Satan has always sought to cause division from within the church. Thank God for spiritual church members. Spiritual Christians make problem seems smaller. Spiritual Christians treat the problem as small, but carnal Christians treat small problem as if it's big deal. Diba? Yung iba, talagang yung maliit na problema, pinapalaki. Pero ang spiritual Christian daw, gaano man kalaki yung problema, tinitingnan niya na maliit lang. Kasi mas malaki ang Diyos niya kaysa sa problema. Ano? So, that was a problem. Tingnan po natin. Nagkakaroon ng problema in verse number 1, in those days when the numbers of the disciples was multiplied, there arose a murmuring of Grecians against Hebrews because their widows were being neglected in daily ministration. No? So parang hindi sila nabibigyan ng tamang atensyon. Now, darating sa punto na i-designate natin by areas ang ating permitting and ating ministry. Bakit? Sa laki ng Paris. Yung iba sa inyo nakatira pa sa outside, suburb. Pag pinuntahan natin lahat, minsan papunta pa lang 1 oras kalahati. Kaya nung linggo, sinabihan ako ni Ate Sally. Sabi, Pastor, huli kang dumating. Huli ka rin umuwi. Huwag ka muna umuwi. Kami muna. Kasi ang tagal nila nag-antay doon. Pag umuanin nyo na kasi may 3 kaming pinuntahan. So hindi naman yun na nagpapalusot. Pero mga kapatid, there must be a time na meron ng mga elders and men who will take charge of these areas. Are you following? Do you think is it a need? Yes. Do you think kaya pa ni pastor? Siguro kung may kaluluwa si pastor na kaya makipag-usap, pwede. Kasi yung aming pinanggalingan, kakagaling sa operasyon eh. Hindi mo na pwedeng punta mo lang doon, tapos kindatan mo lang, alis ka na. Kailangan mo i-encourage. Tama? Ngayon, nasasacrifice yung kasunod na schedule. No? Kaya mga kapatid, there is a need.
There was grievances and there was a need. Pangalawa, nakikita natin in verse number 2. There was a proposal from the apostle. Anong kanilang proposal? Verse number 2 to 4. Men, read. Mga lalaki, ready? 2 to 4. Ready? Dalawang verses. Ready, go. Then the 12 called. The multitude of the disciple unto them, and says, it is not reason that we should leave the word of God and serve table. Wherefore, brethren, Look ye not among you 7 men of honest report, rule of the Holy Ghost and wisdom, whom we may appoint over this business, but we will give ourselves continually to prayer. and to the ministry of the word. Ito ang proposal ng mga apostol. Sabi niya, men and brethren, no? Mamili kayo sa mga taong inyong nirerespeto. Hindi lang nirerespeto, sabi niya, but full of faith and of Holy Ghost. Pwede namang respetado, pero hindi walang pananampalataya. Pwede rin respetado, pero hindi lumalakad ayon sa kalooban ng banal na espiritu. Magaling lang. Di ba? May mga ganon. Ano? So sabi rito, verse number 2, tingnan po ninyo. Sabi ng mga apostol, hindi dapat na maiwan namin ang pag-aral at pangangaral ng salita para tutukan ang ibang ministerial things. Tama? There must be a time. Tatawagan natin si Brother Ronald na medyo mahihain. Brad, pwede mo, dalawin mo muna si Brad. Nagpapapray. Hindi ko kaya ngayong araw eh. Sabi ko, Pastor, paano to? Hindi pa naman ako marunong mag-approach. I-bless ka ng Panginoon. Bibigyan ka ng bibig na magaling mag-approach. Hindi marunong mag-approach yung mata niya lang nag-approach eh. Intindihin mo na lang. May gusto kang sabihin, no? Ano yun? Diretsuhin mo na. Kasi ano siya eh. Personality. No. Parang si Angelo din eh. Mas 5 panginig bago salita. Di ba? Limang ganon yun. Pastor, may gusto akong itanong. Pagka gumaganon yun, seryosong tanong yun. Hindi sa inaano natin si Angelo. Pero, makita nyo, mamamangha kayo 5 years from now. Baka mamaya, maingay pa sila kay Pastor pag nag-preach. Diba? Naalala ko, babalik na naman tayo sa kwento, basag na to. When I was 15 years old, doon kami natulog sa church, natutulog. Sabi ni yumaong pastor, Pastor Roland, Nel, ikaw devotional bukas, devotional, pagising namin, bago mag-almusal, nagde-devotion kami. Sabi niya, 10 minutes lang, mahaba na yun, huwag kang lumagpas, kasi magwawali. Pagkatapos, magkakanya-kanyang walis kami. Haba ng ng lugar namin. Sabi ko, 10 minutes, actually naman. Pag binigay sa akin, mamaya, binasa ko. 5 minutes, tapos na yung basa, prayer at devotion. Nakaganon pa ako sa pulpito. Hanggang ngayon hindi ko makalimutan yun. Comparing. Kung paano, hindi nga naniniwala si Angelo na ano ko introvert eh. Si Jelay din, hindi naniniwala. Nawala na lang. Pero mga kapatid, to be honest, I don't know how to approach sometimes. Pero hindi naniniwala ang asawa ko nun. Kasi sa metro, pagka nakasabay mo kaupo, paglabas mo, kaibigan mo na eh. Pero mga kapatid, ginawa ng Panginoon yun. Ano? So, yung mga mahihain dyan, obserbahan nyo, i-record nyo sarili nyo ngayon. Pagdating ng panahon, baka lalamang pa kayo. Si Sister Gladys, to be honest, pag nakipag-usap yan ng 5 minutes, sumasakit na yung ulo nung araw. Ngayon, pagka 30 minutes, bago sumakit. Hindi, personality niya yan, mas gusto nilang mag-isa. Mas marami silang nagagawa kaysa sa may kausap. Pero ngayon, we see how the Lord develops them, mga kapatid. God changed them for good. Diba? Hindi kagaya ni Ate Lea kahit walang tulugan yan. Hindi na ubusan ng joke yan, yung mga youth camp na joke. No? Kaya lang mahina na medyo may edad na, kailangan na ng pahinga. Pero mga kapatid, makipagkwentuhan ka dyan, kahit magdamag, wala ka. Ikaw na lang susuko kay Ate Lea. So dito mga kapatid, sabi rito, there was a proposal. Sabi niya, find good men. Number 1, letter A, delegation of responsibility. So napakabigat ng sinabi ng mga apostol. Sabi niya, alam mo, sa dami ng ministry na tumutubo or nangangailangang tutukan, hindi pwedeng masakripisyo ang pangangaral para lang matugunan yung iba. So sabi ng mga apostol, hayaan nyo na kami ay manatili sa pag-aral at pangangaral at pananalangin.
at hayaan nyo kayong mamili ng mga tao na tapat sa pananampalataya, puspos ng banal na espiritu, at mayroong magandang patotoo na siyang pipiliin ninyo para manguna sa mga ministry na ito. Di ba? Sabi niya sa verse number 2. No? Sabi pa niya sa verse number 2. And the 12 called the multitude of disciples unto them and said, It is not reason that we should leave the word of God and serve tables. Kaya sabi niya, Therefore, brethren, look ye out among you 7 men of honest report. No? So, ibig sabihin, ang mga kaibigan niya nagpapasabi, talagang tao na yan. Ano yan? Maganda ang kanyang patutoo. Sabi niya, full of Holy Ghost and of wisdom, whom we may appoint over this business. Ano? So, ang kanyang formula dito, good men, honest report, from among you, that means respected. Yung kaya niyong pakinggan. Huh? Hindi na pagka nagsasalita, iniisip niyo, nagjujoke yata ito eh. Yung bagang kaya niyong pakinggan, honest men. Pangalawa, godly men. No? Diyos, mga kapatid, na mga kalalakihan. Puspos ng banal na espiritu. Ano pa? May kakayanan. Gifted. No? May kakayanan, mga kapatid. Or full of wisdom. Marunong, mga kapatid, when it comes sa decision making, kahit baguhan, pero mayroon na siyang mayroon na siyang karanasan, mga kapatid, na mag-solve ng problema. In this lesson, it is not primarily about politics in the church na ini-elect, di ba? Kaya naniniwala tayo that the church, although congregational, but we believe in theocratic selection of leaders. It is God, through the leadership of the pastor, who prays. Kasi minsan, pag popular lang, doon tayo nagkakaproblema. Kasi dahil popular, di ba? Ginawa nating in charge, so hindi pala kalooban ng Panginoon. Nakita nyo si Saul? Dahil popular si Saul, the son of Kish. Yung King Saul. Kaya siya naging hari. Pero at the end, naging dahilan pa para lumayo ang Israel sa totoong Diyos. Di ba? So we believe in a theocratic selection, mga kapatid, na ang Diyos sa pamagitan po ng mga leader ay nagpipray kung sino po ang itatalaga na magiging leader. Of course, we are grooming everyone. We want everyone to have a chance to lead. Amen? Sa kababaihan, mayroong mga ministry. Hindi natin ibig sabihin ng mga babae, wala pong ministry. You have their own place in the ministry. Amen? They have their own place. Na minsan, mas epektibo sila at mas magaling sila kumpara sa kalalakihan. Di ba? Ibigay natin sa kanila yon. Ano? So, in today's society, much more is expected from the church and its ministries, mga kapatid. Thank God for our faithful men. No? Alam natin, mga kapatid, kung sino po sila. And our leaders who serve with their heart, no, to help the needs of others. Diba? So, hindi ito politics, mga kapatid. It is about qualifications. And, mga kapatid, sila ba talaga ang kalooban ng Panginoon para sa lugar na yan? It is focused on delegation or sharing of responsibility. Ang buti ng Panginoon. In few months, we will celebrate again our 2nd anniversary. Babalikan yung video ng ating 1st anniversary. Si Pastor ang song leader, si Pastor ang nag-a-announce, si Pastor ang nag-special number, si Pastor ang nag-gitara. Ngayon, 3 na kami. Di ba? Oh, di ba? Oh, may nagigitara, may nagsosong lead, no? At mga kapatid, si Alger, yung biro niya nga sa aming nakalag pala tayo, pero yung biro niya sa aming Bible study about music, sabi niya, Pastor, sinasabihan niya kami dati ng mga pastor namin, nagbaback up kami, sabi niya, ano kayo sa likod para kayo mga sinasakal na bakang lalaki? Yung biro niya yun, gano'n, no? So what I'm trying to say, mga kapatid, no? Nakaka-bless na in few months, paano in-evolve ng Panginoon ng ating gawain. No? Nakaka-bless, mga kapatid, na yun, kagaya nila Jess. Pagka nakita nilang, nakakabasa ng kilos. Kanina, medyo mabagal yung ushers. Diba? Kasi kumanta yung isa eh. Tapos yung isa nag-pray. Ang bilis. Binigay kayo. I mean, nakikita nila pangangailangan.
Ano? So, the delegation of responsibility. Number 2, the determination of the apostles. Ang kanilang gusto, kaya nila i-delegate ang kanilang responsibilities sa ibang mga apostol o sa ibang mga church members because number 1, they are determined to stick on studying and praying and sharing the Word of God. Sabi niya rito, we should not leave the Word of God and serve tables. In verse number 3, mga kapatid, sabi niya rito, wherefore, brethren, verse number 2, sabi niya, we should not leave the Word of God and serve tables. Wherefore, brethren, look ye out among you 7 men of honest report, full of Holy Ghost and wisdom, whom we may appoint over this business. Ano? So, we should not leave the Word of God. Pastors are to be example in all areas. But our primary ministry, we want to be example in our areas. We want to serve you. From time to time, gusto ko kami nagsasandok ng kanin sa inyong mga plato. Kung matanda na kayo, huwag naman mas ba. Hindi lang. Kaya pag sinandukan ka ni Pastor, baka tingin ni Pastor sa'yo, iba na. Hindi lang. I'm joking. No? Maganda yun. I enjoy doing it. No, don't get me wrong. I love serving each and every one of you. Diba? Yung pagbigyan kayo ng sabaw na kulay itim, hindi lang. No, may sa Ilocano, mayroong ganun, di ba? Yung itim na sabaw. Huwag na. Ha? Pusit? Pusit. Nag-i-enjoy ako. I really love it, mga kapatid, to serve. Pero sabi dito, our primary ministry is the Word of God and praying for you. Amen. And those other ministry can be delegated. Pray natin, next year, for sure, ang ating mission fund and mission program, magdodouble yan. Amen. So we want to pray that somebody would be in charge in our mission program. Pangalanan ko na, Ate Rose, ikaw yun. Kasi ikaw yung unang, ikaw yung unang na-expose sa world mission. I'm praying for, hindi ko lang, alam niya naman yan, but alam niya na, kasi mga kapatid, silang dalawa ni Ate Leia, sila yung nakakasama namin sa mga missions conference. And they observe, they observe how it is done in other churches. No? So yun mga kapatid. Sabi rito, kinakailangan na pwede naman si Pastor habang kada linggo nagigitara eh. Pero kung kaya lang naman ni Brother Rodel at Brother Ronald, 3 R yan eh. Ronald, Rodel. Kaya sa sunod, Ralgel, at saka Rangelo, at saka Ray. Remel. Rark, at saka Ronatan. I'm just joking. Romeo. Tama yan. 3 R yan eh. Triple R pala tayo, no? Dapat tawagin natin grupo natin the Triple R. Rilya. So the main, mga kapatid, ito yung suportahan natin si Pastor. Si Pastor, as much as I love to serve you in everything, but I want to be effective in the first calling that I have, and that is to preach and to teach the Word of God and to pray for you. Amen? Amen. Kaya pagka tinap tayo magtago. Salamat tayo mga volunteer, sila Jello. Nagbo-volunteer yan pagkatapos ng pangalawang attend niya. Sabi niya, Pastor, gusto kong mag-volunteer. Ano bang pwedeng gawin? Sabi ko, sige, gawin mo yung unang ginawa niya, inayos yung ating website. Pinaganda. Sumunod, tinulungan si Jelay. Sabi niya, pagka daw naliligaw yung kamay ni Jelay, gusto niya hawakan, ilagay mo sa tama. Biro lang yan. Pero talagang totoong sinabi niya yun. Gusto niyang tulungan. No? Praise the Lord. Compare our online platform now and months before. Talagang, that's how we delegate. So, nung araw, kami ni Sister Gladys nagla-live. Habang nagpipreach ako, tinatapi-tapi ko yung cellphone. Napapansin mo, Ate Rose? Pag nagpipreach ako, inaayos ko yan, no? Kung wala na talaga. Pero ngayon, salamat. Nanganak na si Jello. Hindi si Mark. Yan, tingnan mo, sa tabi niya. Tsaka, kung napapansin nyo, yung kulot sa likod, may hawak na camera, pumipitik-pitik yan. Tinitrain na yung kulot sa likod. Pumipitik-pitik yan kasi tinitrain na sila ni Jello at salamat sa kanilang mga puso na handang magpa-train. Amen? Tapos meron tayong official head count. Kaya si Gael yan. Pati bata eh. Pati ngayong may sakit nakalagay eh. Pati yung nakahiga nakalagay. Yung 30 attendants, 5 adults, isang nakahiga. Hindi, biro lang, joke lang.
So hindi pwedeng pabayaan ni pastor ang kanyang main na calling para lang gampanan lahat. Salamat, meron tayong mga financial secretaries. Meron tayong men, no? I'm praying na one day ituturo natin yung rules of the second men, no? Kasama yung mga ating kalalakihan na pangungunahan ni Brother Rodel. And I'm praying that he will be installed as official elder in this church, mga kapatid. Na magiging as a pastor na hindi pa naman matanda, I long for somebody that is older than me that I can treat as elder. Salamat, binigyan tayo ng Panginoon. Hindi wag natin ibigay muna kay Ronald, baka mamaya sabihin Ronald. Tanda na ba ako, pastor? Ano? Sabi niya, serving tables was not below their dignity, mga kapatid. Pero ministry of the word is much more time-consuming para sa kanila at kinakailangan nilang gawin. No? Sabi niya rito, that we will give ourselves to the ministry. So dalawa. Sabi niya, pray at study and share the word of God. At sabi niya, so that we could focus in the ministry na talagang kinakailangan tutukan ng mga pastor. The apostles were willing to sacrifice their own comfort and safety. And most of them eventually died as martyrs for preaching the word of God. You know? Giving themselves in the ministry was not an empty figure of speech. They were not looking for promotion or glory. Their purpose was to minister to the word, pray, and build the lives of the people inside the church. Mga kapatid, thank you so much sa inyong Pastor's Appreciation last Sunday. Thank you, Ate Rose, at sa lahat sa inyo. Sabi ko, binigyan niyo ako ng love gift. Sabi ko, saka dumulas lang sa akin, kinapansin niyo yung suot ngayon. Diba? Bagay ba? Sabi ko, kasi mauubos lang din eh. Sige, pero na tayong remembrance. Diba? Praise the Lord. Diba? Dadagdagan ko pa sana, wag na lang. Pero mga kapatid, blessing yan. As much as dinidiscourage kong gawin nyo yan, kasi hindi naman tayo dito santo. Hindi tayo dito ribulto na dekorasyonan ninyo. Pero mga kapatid, I appreciate what you done. No? Kaya sabi ko, samahan mo ako. Ikaw yung aking designer. Okay. So, number 2, the proposal of the apostle. Number 3, the progress. Dahil na-delegate ng maayos ang ministry, no? Si Ate Leia, siya yung in charge sa mga ladies, adult ladies. No? And then may mga assistants siya. No? Yung mga kasamahan niya, mga kapatid, sila yung nagpaplano. Pero hindi nila mabuo yung practice nila. Puro sila puro sila may kanya-kanyang mundo. Buti na lang kami, mga lalaki, may kanya-kanyang mundo din. Patalo tayo ng mga young people. Young people, araw-araw yata nagpa-practice So the progress, nag-grow ang church. Listen to this. The progress that the people responded. Salamat mga kapatid. Ang ating dito, napakaganda ng espiritu, and keep on keeping on. Amen. This kind of spirit. Amen. Ang katabi mo, hindi mo kakompetensya yan. Compliment mo yan. Yan yung taga-saway mo, si Venus. Yan yung taga-ano mo yan. Yan yung check and balance mo yan. Principal. Pag pinatawag ka sa opisina, matakot ka na. Gagawin natin guidance nga to, no? Pagka hindi kaya ni Pastor Venus, ikaw nga bahala dyan. So they responded. Sabi rito, what do you expect of your pastor? Tanong yan. Ano ba ang inaasahan mo sa iyong lingkod ng Diyos? Siyempre, una, pangaralan ka ng salita ng Panginoon. Amen? Again, mga kapatid, sometimes it depends on our delegation of work. Pastors can spend time studying the Word of God kung bibigyan mo siya ng oras ng Sabado na mag-focus sa pag-aaral. Yeah? Balikan nga natin yung Hebrews 10:17. Hindi sa tinataas natin the office of the pastor here, pero mayroong itinuturong Biblia rito. Hebrews 10:7 and then 17.
Paborito ko yan kasi brood yan eh. Hebrews. Sabi rito, 10:7. 13 pala. Sorry, Jelay. 13. Parang meron akong memory gap pa. Kailangan ko na yata ng ano. Ano ba yun? Biomega? Biomega. Bibilan mo ba ako? Hindi, pero joke lang. 13:7. Oh. Sabi dyan, remember them. Oh, basahin natin ang sabay. Ready, go. Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith. Oh. So sabi niya, sila yung namumuno sa inyo na nagsasalita sa inyo ng salita ng Panginoon. So pray for us also. Diba? Pag kayo may blessing, remember me also. Joke lang. Pagka kayo ay kayo mga kapatid ay humihingi ng prayer, diba? Be sure that you are also mentioning pastor even 30 seconds in prayer. Protektahan mo ang aming pastor na huwag siyang maligaw at huwag siyang madulas at madulas. Huwag siyang mawala sa focus, di ba? Huwag siyang matangay, di ba? Ng kung ano-anong mga impluwensya at huwag siyang mapunta sa mga maling impluwensya kasi we are human. Sabi ko nga, what we consume is what we become. Yeah? So pray for what we consume also. So sa verse 13, tingnan po ninyo, napakaganda ng 13. Ay 17, sorry. 13:17. Biomega na nga talaga siguro kailangan dito. No? 13:17. Sabi niya, obey them which have the rule over you. Sabi niya, sundin niyo yung mga nangaral ng salita ng Panginoon, sundin mo ang kanilang pinapangaral. And what? Submit yourselves to the authority. Hindi sa pastor, kundi sa pinapangaral niya. For they watch for your soul. Sila yung nagpipray sa inyong paglago ng kaluluwa. Ano? That they must give an account. Pagdating ng panahon, haharap siya sa Diyos bilang lingkod ng Diyos, pananagutan niya ang mga ikinubli niyang katotohanan sa inyo. Di ba? Ang bigat nun. Di ba? That they may do it with joy. Sabi niya, na nagagawa nila ang pangangaral nila na may kagalakan. Bakit daw? Because kung nagagawa nila ang pangangaral nila ng matino at maayos, dahil mayroong delegation of ministry, pagdating ng panahon, pag may bisita at may mga anniversary tayo, sabihin natin, Brad Ray, sige, kunin mo muna yung traffic, sunduin mo yung ating mga bisita. Pwede ba mag-leave ka 3 araw habang may conference? Sige po, Pastor, ako bahala. Pwede naman yun, di ba, Brad Ray? Sabi niya rito, that they may do it with joy and not with grief. Bakit? Sino daw makikinabang pag nagkakaroon ng kagalakan ang pastor na nag-aaral kanyang salita? Sabi niya rito, ready, go, panghuli. For that is unfitable for you. Hindi rin pala lalago ang church pagka hindi lumalago ang pastor sa word of God. Kasi kung anong kinukonsume niya, yun din pinapangaral niya. Kung puro networking isip ni pastor, walang masama sa networking. Pero pagka ganun yung palagi iniisip niya, di ba? Lahat na lang nakikita niya, puro prospect. Puro networking. Well, don't get me wrong. I just give it an example, mga kapatid. Ano? So, the progress, they responded. No? The church had a good spirit towards suggestion. They recognized the wisdom of addressing the need in this way. They delegated the authority so the apostle could continue the first work that they have done. Kasi kung nakikita nyo yung trend nung namatay ang Panginoon, nung siya muling nabuhay, walang ginawa ang mga apostol. Anong ginawa nila? To share the message of salvation and the resurrection. Now, nang dumami ang mga nag-convert, listen to this. Nung dumami ang nag-convert, nung unang ginawa nila, preaching, sharing the word of God. Pero dahil dumadami ang convert, they have now turned into administrative work. Pansinin nyo? So dahil meron ng administrative work, nabawasan na ngayon ang kanilang preparation para sa preaching, kaya kailangang i-delegate. Diba? Kung gusto nating lumago, we have to learn to adjust in this shift of paradigm. Diba? Yung mentality natin. No? So, anong resulta, mga kapatid?
the church was revived dahil nagkaroon po ng involvement ng bawat isa. No? Sabi rito, they choose faithful men in verse number 5. They prayed for these men. No? Kaya mayroon din naman kasing salita na sinasabi ng Panginoon, lay hand suddenly on to no man. Huwag ka daw tayong padalos-dalos, lalo na sa pag-appoint ng mga authority, mga kapatid. At pangatlo, the word was increased. Tingnan po natin. There is a conjunction in verse number 7. Tingnan po ninyo sa verse number 7. Tingnan po ninyo. Dahil ito ay pagka sa law of cause and effect, no? Ang bawat resulta, mayroon palaging dahilan. Now, we see in verse number 7, there is an effect. Ano yung effect na yon? Di ba? And, nagkaroon ng conjunction. And, the word of God, what? Increase. Dumami ang panahon na naipangaral ang salita ng Panginoon. Thank God for our media team. No? Nakakrap nila yung ating mga important, yung mga quotable quotes. Yun yung mahalaga eh. Quotable quotes. Yung mga quotation lang, hindi buong message, kung hindi yung kinumpress nila yung message and then naibigay, na-spread ang prinsipyo ng salita ng Panginoon. So sabi rito, and the word of God increased. So that is the result. Now, what is the cause of that? Bakit naging effective na maipakalat at maipangaral ang salita ng Panginoon? Bakit? Because nagkaroon ng delegation of labor and management and ministry, mga kapatid. Ano? If preachers and pastors stay focused on God, His word and His vision for church, great things will happen. But the devil loves gossip, turmoil, division, and anything that disrupt God's men from spending time in His Word. Di ba? Ayaw ng Diablo yun. Di ba? Salamat kay Brother Rudel kahapon. Dapat magpo-practice kami kahapon eh. Pero hindi ko pa tapos yung aking drawing na outline. Alam ni Jello yan. Last minute ako mag-send ng aming outline. Minsan, mali-mali pa. No? Sabi ko, Brad, mukhang hindi kaya. Hindi pa kami tapos eh. Sabi niyo, okay lang, Pastor. Kung hindi siguro si Pastor tumawag, baka pinagalitan na yun. Hindi pwede. Hindi nga tayo nag-practice, di ka pa pupunta. Pero si Pastor kasi, okay lang ho, Pastor. Ano, hayaan mo na, Brad? Oh. Basta, if preachers and pastors stay focused on God, His Word, and in His vision, mga kapatid, the church will grow and great things will happen in our church. Pero talagang palaging tandaan na as much as we grow, the devil's attack will sometimes intensify. Diba? Gusto niyang hatiin tayo sa gossip. Ano yung gossip? Yung ikaw nakikipagkwentuhan na hindi ka naman yung may-ari ng storya. Diba? If you are not the part of the problem nor the solution, then you have not a business to tell it. Diba? Kung hindi ka parte ng problema at hindi ka rin ang solusyon, tikom mo ang bibig mo. Kasi makakadagdag ka lang. Diba? Oh. Walang tinginan. Oh. Oh. Pero, mga kapatid, that is the yun yung gusto ng Diablo eh, na talagang gusto niyang hati-hatiin tayo. Pero if you spend enough time with me, you know me, mga kapatid, no? I listen. Pero usually pagka hindi ka, lalo na pagka preachers ang pinag-uusapan, hayaan mo na yun. Kasi una, hindi naman natin kilala yun. No? At pangalawa, hindi naman natin mababago pag pinag-usapan pa natin. No? Baka madagdagan pa natin yung problema. No? So, there must be a time na kinakailangan na yung mapagkasunduan that we need to delegate some ministry. Thank God, ang media, kinuha na nila, pinangatawan na nila. The music, paunti-unti. And then, ang choir, kinakailangan pa. Mag-recruit pa kayo ng kayang magkumpas.
Oh, kasi ako lang dapat ministry ni Sister Gladys. Grabe. Para makasarili, ano? Ano? Pero what I'm trying to say is this, mga kapatid. Everyone must have a part of this growing ministry. Now, you know your heart. You know what you can do. Now listen to this. Have a heart na may mentality ganito. Take part of the ownership of this ministry. Maghanap ka ng pwede mong gawin at itrato mo, ministry ko to. Diba nasa isip mo, hindi gagana to pag wala ko. Kailangan nandun ako. Kailangan gawin ko to. Hindi na kailangan i-announce, hindi na kailangan banggitin pangalan ko, kailangan gawin ko to kasi pag hindi ko to ginawa, baka mahirapan sila. Diba? Salamat ako kay Jello. Hindi man sa tinataas ko niyang upuan. Kasi mataas siya sa akin eh. Pero bago yan nagpunta ng pisin, hindi, nag-weekend. Sabi niya, Pastor, pwede bang ganito, ganyan? Talagang diniligate. To make it sure na hindi maging palyado ang kanyang iiwang gagawin. Ano? Take part of the ownership of this ministry. Thank God for this man. Siniseryoso. Nung Sabado, nagsabay silang tumawag. Pastor, hindi yata kami nagkaintindihan. Inichismis ko na sila, pero kaharap naman kayo eh. Pastor, akala ko yung practice sa bahay. Maya-maya, tumatawag yung isa kasabay. Sabi niya, Pastor, dala ko yung gitara. Doon na lang ba tayo practice? Seryoso. Minsan lang, yung communication. Diba? Nandun ka ba? Kasarap nun, mga kapatid. No? Paradigm shift in the church. Next time, gusto kong tutukan, mga kapatid, yung rules of every second men and women in the church. Gusto kong, bago natin ito i-delegate, maintindihan ng tatanggap. Na hindi tayo basta lang nag-a-appoint, kung hindi, alam natin yung ginagawa natin. Alam natin kung bakit tayo nandito. Alam natin ito yung kalooban ng Panginoon. No? So number 1, there's a problem because they grow. So if we grow, talagang magkakaroon ng ganyan. Pangalawa, nag-suggest sila. Ang suggestion, tutok kayo sa priority, amin na yung iba. At then, ang dulo, nagkaroon ng progress yung church. No? Kasi mga kapatid, ganito yun eh. Tandaan nyo to. We are designed and created by God, no, na gumawa at magbigay at tumulong. Listen to this. Sometimes, ang pinakapangit na pakiramdam, yung maramdaman mo hindi ka kailangan. Diba? Niisip mo, ano ba silbi ko rito? That is the worst situation you are in. That you feel that you are not needed. Kahit sa relationship, yun yung masakit na parte. Kaibigan mo, hindi ka naman kailangan. Anong klase kaibigan yun? Mas masarap kasi na ikaw yung nakakapag-ambag kaysa sa ikaw palagi, diba, recipient, yung recipient mentality. Dito sa church, lahat po tayo, mga kapatid, kailangan po tayo ng gawain. Hanapin mo ang lugar mo kung saan ka gagamitin ng Panginoon. Amen? So we need to, makikita natin pagdating ng panahon, next year, dodoble pa to. Dodoble pa to. Pero be ready. Kasi, pagka 10 tao yan, 10 magkakaibang isip yan. So, marahil, hindi magkakasundo sa isang bagay yan. So, kinakailangan, ready po tayo how to deal with it. Because ministry is people. Jesus Christ said, I come to seek and to save that which was lost. He came to save people like you and me. So thank you so much. As young as we are as a church, little by little, yung mga bagay na talagang dinadapaan at ginagawa lahat ni Pastor, may mga kamay na naggumaganap. Dadami pa yan. Ano? Every head bow and every eye closed. Salamat tayo sa Panginoon, mga kapatid, na tayo po ay may salita. The Word of God from the Book of Acts. Na tinuturuan po tayo na anumang challenge ang pwede nating harapin
that we will be confronted with situation or challenges in the future as we grow. Salamat tayo na hindi po tayo unang dumanas nito. People in the past and even the early church, as young as they were, they already encountered this problem. And salamat na mayroon ng template. I thank God for mga pastor na nauna sa atin. I thank God for Pastor Omar, nag-birthday kahapon. Nagbibigay siya ng example. Sabi ko, thank you, Pastor. You're giving us a template that we could follow how to be a tent maker and how to be a church that will thrive in Europe. No? Pasalamat tayo sa salita ng Panginoon, the Book of Acts, na binigyan tayo ng idea na kinakailangan pala mayroong delegation of labor, delegation of ministry. Kinakailangan maibigay at maipamahagi ang mga responsibilidad ng church. Ano? Our Heavenly Father, once again, thank you for your word that reminded us, Panginoon, na napakahalaga na hindi lamang kami attendee, hindi lamang kami nakikinig kung hindi kami ay may ginagawa. At salamat, Panginoon, na ang ministry ay hindi para sa magagaling lamang. Ang ministry ay hindi para sa mga equip lamang. But in fact, according to the principle of your word, that the moment we step up and surrender, Lord, you do not call the qualified, but you will qualify once we surrender our will to you. Thank you so much, Panginoon. Continue to bless us. Continue to multiply our talents and even, Lord, our numbers. Thank you for what you have accomplished through us, Panginoon, sa lugar na ito. Salamat sa bawat isa na nandito. Salamat, Panginoon, sa mga members. Salamat, Panginoon, sa mga kapatiran na inyo pong idinadagdag sa gawain ito. Salamat sa kanilang puso na handang maglingkod. I pray, Lord, that you will continue to bless and take care of them as they go back to their places and even as they go back to their work. Lord, be with us today and even, Lord, sa aming mga fellowship at mga gagawin pa as we consume our time together, Panginoon, sa oras na ito. We thank you so much for your goodness. We thank you, Lord, for your message, for your word that we have heard. This we ask and pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. Let's all stand up as we sing our closing song, mga kapatid. No? Awitin po natin, Victory in Jesus.